Nasa kote ng NBI ang isang puganteng Koreano na sangkot sa panggagansyo sa mga kapwa niya Koreano. Nagpakilala pa raw na US Marines ang suspect at nambudol habang nagtatago sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Sa bisa ng mission order, sinalakay ng mga ahente ng NBI Organized and Transnational Crime Division at Bureau of Immigration ang bahay ng isang puganteng Koreano sa Malate, Maynila. Pagbukas ng pinto, tila manununtok pa ang Koreano. From Bureau of Immigration Fugitive Search Unit together with NBI. Okay. We are being recorded, okay? We have here mission order number 2025-146. You are under arrest. Sinubukan din niyang makipagmatigasan ng kunin ang kanyang cellphone pero hindi siya umubra sa mga operatiba. Ayon sa NBI, matagal na palang wanted sa kasong estafa sa South Korea ang lalaki. Matapos makakulimbat ng mahigit 10 million won o mahigit 400,000 pesos sa pamamagitan ng isang investment scam noong 2008. 2019 pa raw siya dumating sa bansa at dito na nagtago matapos isyuhan ng blue notice ng Interpol. It's very hard for us to detect. Ang nagiging problema natin, pag andito na sila, that's the time na lalabas yung kanilang mga warrant. Bukod sa estafa sa Korea, napag-alaman ding may kaso rin dito sa Pilipinas ang sospek, kabilang ang falsification of public documents, malicious mischief, grave threat, damage to property at human trafficking. Allegedly, sinasabi niya dati daw siyang member ng US Marines. So, bine-verify na po natin yan sa US Embassy ngayon. So, hinihintay lang po natin yung kung anong update doon, kung totoo ba talagang member siya ng US Marines. Depensa naman ng sospek. I have evidence in my cell phone. Yeah. I have a court order. Yeah. They closed the case that already not guilty. Sa ngayon, hindi muna siya ide-deport sa Korea para harapin ang mga kaso dito sa Pilipinas. Ayon naman sa NBI, malaking bagay ang pakikipag-ugnayan nila sa Korean Embassy para mahuli ang mga wanted na Koreano na dito nagtatago sa Pilipinas. From Korea, tumatakbo sila dito para takbuhan yung kanilang batas doon. But then, na-realize siya ng kanilang embassy, so humingi na ng tulong sa atin. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.